Because we all know, again, I believe if we come to the Lord with a humble heart, mga kapatid, with humility and supplication, asking Him to reveal Himself to us more deeply sa buhay po natin, I strongly believe God will graciously do it para po sa atin. Kung i-desire natin na ipapanalangin natin, mamamanikluhod tayo sa ating Diyos at hihingin natin sa Panginoon na, Lord, patuloy niyo i-reveal yung sarili niyo, patuloy niyo ipakilala yung sarili niyo sa akin. Yun po ay lubos na ikagagalak ng ating Panginoong Diyos. And this is the assurance, mga kapatid, that Paul is mentioning sa ating pong passage na pag-aaralan ngayon. Because at the end of Paul's prayer, he made the statement na lahat ng kanyang ipinapanalangin sa Diyos for the spiritual welfare of ng mga mananampalataya ay alam niyang magaganap, alam niyang mangyayari. At kahit hindi pa man ito nagaganap, mga kapatid, itong mga panalangin niya, ako po ay naniniwala na wala pong doubt, wala pong pagdadalawang isip, no? Wala pong second thought sa isip ni Pablo, sa puso ni Pablo, na ang Diyos ay tutugon sa kanyang panalangin na ito. So this is why, mga kapatid, for Paul, it is right for him to conclude or end his prayer, this prayer sa mga mananampalataya sa Efeso with a praise sa ating Panginoon, nang mayroong papuri sa ating Diyos. Kaya po sinulat niya, yung pong ating pong passage na binasa, ito po ay isang doxology, meaning isa po itong pagsamba or isa po itong praises sa ating Panginoon. That's why he wrote here sa kanyang letter a doxology that describes God's sovereign power and to ascribe glory to Him. So again, let's read po yung ating passage in Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Sabi diyan, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen. Now, sa ating pong pag-aaral, sa ating pong passage na ito, na ating pong binasa, meron po tayong dalawang mauobserbahan pumuli dito po sa sulat na ito ni Pablo, na importanteng makita po natin, na importanteng maintindihan po ng bawat isa sa atin. So unang-una na po dyan, no? First, makikita po natin at ma-observe po natin dun sa ating pong passage is yung po pananampalataya at confidence ni Paul sa ating Diyos. Paul's faith and confidence in God. We can see that in Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi diyan, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. So hindi po natin kayang itanggi, mga kapatid. Hindi po natin kaya itanggi kung gaano kalaki, kung gaano po kalalim ang pananampalataya ni Paul sa ating Diyos, sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Makikita natin ito sa kung paano niya hinarap, kung paano niya tinanggap lahat ng mga suffering, lahat ng paghihirap na kanyang naranasan dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. No, kahit na marami po siyang mga suffering na pinagdadaanan sa buhay dahil sa kanyang service sa ating Panginoon, hindi po siya nawalan ng pag-asa, hindi po siya napanghinaan ng loob, hindi po siya na-discourage, bagkos ito ay naging kalakasan pa sa kanya. So makikita po natin kung gaano po katibay ang pananampalataya ni Paul sa ating Diyos. Again, Paul faced all his suffering and persecution in Christ with endurance dahil alam niya that all these things na kanyang kinakaharap ay pansamantala lamang. Hindi ito yung katapusan ng kanyang buhay. Dahil alam po ni Pablo na meron pang higit na mas maganda na naghihintay sa kanya kapag natapos na yung kanyang buhay sa mundong ito. No, kapag nagampanan na niya yung tawag na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. No? Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, na naranasan ni Paul ay hindi maikumpara doon sa pag-asang mayroon siya
sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganun na lang yung pagsusumikap ni Pablo kahit na nakakulong siya. No, remember, he is writing this letter to the believers here in Ephesus while he was sitting in his cell in Rome. Kahit na siya ay nakakulong, mayroon pa rin siyang pagkakataon to encourage and to pray for his fellow believers in Christ. So imagine po natin, no, kung tayo siguro noon at nakakulong, baka hindi na natin magawang i-encourage yung mga kapatid natin. Pero ibahin natin si Paul dahil alam niya na hindi ito yung katapusan niya. Alam niya na nangyari ito dahil sa paglilingkod niya kay Kristo, then nandoon pa rin yung joy sa puso niya para magpatuloy na maglingkod sa Kanya at para patuloy na i-encourage at ipanalangin yung kapwa niya mananampalataya. And as we can see mga kapatid in this ending part ng Kanyang panalangin sa Diyos, dito po sa ating passage, He made sure that all these people will fully understand kung sino ang Kristo na pinapaniwalaan nila. Gusto po ni Pablo, nais po ni Pablo na lubos na ipaintindi sa mga mananampalataya. Gusto po ni Pablo na lubos ipaunawa sa mga mananampalatayang ito kung sino ang Panginoong Hesukristo na nagligtas sa kanila. Paul made it clear to them and proved to them that even though he was in prison, God is still all-powerful, that He is sovereign. Despite of this hopeless condition na meron siya sa paningin ng mga tao nakapaligid sa kanya, no? Pero ang Diyos ay patuloy alam ni Paul na ang Diyos ay patuloy na nandyan at kasama niya. He is faithfully obedient sa Panginoon to fulfill His calling in preaching and proclaiming the gospel of Christ. Kaya again mga kapatid, His prayer for them is to know deeper the love of Christ in their hearts and to know the fullness of God. That's what we can see in verse 17 and verse 19. Yan po yung doon po sa chapter 3 natin po pinag-aralan last week. And Paul believes in his heart that this request para sa kanyang mga minamahal na kapatid, sa mga kapwa niya mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay magkakaroon ng katuparan at katiyakan para sa bawat isa sa kanila. Ito po ay patuloy na pinapatunayan ng kanyang sinabi po sa ating passage. Ano po yung sabi niya sa verse 20 ng ating passage? Now to Him who is able. No? Now to Him who is able. Now, anong nais iparating ni Pablo dito? Nais niya na makita ng kanyang mga reader, ng mga mananampalataya dito sa Efeso, that God is able to do everything, na walang imposible sa ating Diyos. If we really know kung sino ang ating Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya, this obvious truth about God, about Christ, ay hindi magiging mahirap sa atin itong paniwalaan. Kung totoong nananampalataya tayo sa ating sa ating Diyos, alam nating lahat na walang imposible sa Kanya. Why? Because He is God. He is God, period. Wala na pong iba. That He is all-powerful, period, mga kapatid. Kaya nga po, mapapansin po natin, ito din po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga disipulo. No, nung time nakausap po ng Panginoon na may lumapit na rich young man sa ating Panginoong Hesukristo at nagtanong kung paano siya makakapunta sa langit, at ang sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin, ipamigay mo at sumunod ka sa akin. Pero hindi yun ginawa ng rich young man. At ang tanong ng mga sabi pa ng Panginoong Hesukristo, mas madali pang pumasok sa eye of the needle kesa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At tanong ng mga disciples sa kanya, paano po tayo maliligtas? Sabi po ng Panginoong Hesukristo sa kanila in Mark chapter 10 verse 27, sabi ng Panginoong Hesus, Jesus looked at them, sa mga disciple, and said, with man it is impossible,
but not with God. For all things are possible with God. Anong ibig sabihin po? Yes, imposible po para sa atin bilang tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos dahil tayo makasalanan, pero dahil sa ginawa, dahil sa kapangyarihan, kabutihan at grasya ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, posible. Yung pong kaligtasan ay naging posible po para sa atin. Kaya naman naniniwala si Paul at buong-buo ang kanyang kumpiyansa, yung kanyang confidence sa ating Diyos dahil lubos na nakikilala niya ang kanyang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos na kanyang sinasamba, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Batid niya at alam niya na kung anuman ang kanyang mga pinapanalangin sa Diyos, ito ay magkakaroon ng katugunan sa kanya. Dahil naniniwala siya at alam niya that our God is all powerful and He is sovereign above all things. Bakit? Dahil alam niya, again, walang imposible sa ating makapangyarihan na Diyos. Because again, everything is possible to our God, then that also means, kung walang imposible sa ating Panginoon, ibig sabihin, yan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Now, sa ating passage, sabi po ni Paul, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. I think nung sinabi po ni Paul sa kanyang sulat na God is able, I believe pwede na po siyang huminto doon. Nung sinabi niya, God is able, pwede na siyang tumigil po doon sa word na yun dahil that describes already kung sino ang ating Panginoon. Pero hindi, dinugsungan po ni Paul to make it sure sa kanila na nauunawaan po nila kung sino ang ating Diyos. Anong sabi po ni Paul again? Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Pwede na po siyang tumigil sa statement na God is able, but I believe, mga kapatid, na nais pong ipaunawa ni Paul kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. How all-powerful our God is. Pero hindi yun, ito po, kino-convince tayo ni Pablo. Lubos na ipinapaunawa po sa atin ni Paul. It is yung reason kung bakit niya idinugsong yung word na to do far more abundantly than all that we ask or think is for us to convince and para sa atin upang patuloy lubusan natin mag-grasp po yung greatness ng ating Diyos. It is for us to have the idea about the immeasurable power and greatness of our Lord and of our Savior, Jesus Christ. It is to prove to us, gusto po ni Paul na patunayan, lubos na ipaintindi sa atin that He is not just able to do everything, but He also can do it beyond what we can imagine. He can do it what we can expect. No? Kaya po sabi ni Paul, He can do far more abundantly than all that we ask or think. One great example po nitong bagay na ito, ng katotohanan ito na pinapakita po dito ni Pablo is yung pong nakita po natin sa buhay ni Abraham. Nung pong panahon na sila ay biniyayaan ng Diyos ng isang anak sa katauhan ni Isaac. Si Abraham po, alam po natin lahat, si Abraham and even si Sarah, na kanyang asawa ay meron ng katandaan at para sa kanila, imposible na magkaroon ng anak sila. Pero nangako ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak, pagkakalooban sila ng anak ng ating Diyos. And sa katotohanan, nang marinig po ito ni Sarah, yung asawa ni Abraham, ay natawa po siya. Natawa po siya kasi para sa kanya, imposibleng mangyari yon. Imposible na magkaroon pa sila ng anak. Yes, siguro sa isip ni Sarah, yes, siguro kung noon, posible na magkaanak sila dahil medyo bata pa sila. Pero ngayon,
na matanda na sila, nasa ibang sitwasyon na sila, parang imposible. Sa isip po ni Sarah, imposible na magkaroon sila ng anak. Pero alam po natin kung ano nangyari sa story, and dun nga po, even na, yun nga po na nung nalaman nga po nung narinig po nung angel of the Lord na tumawa si Sarah doon po sa pangako ng Diyos sa kanya, siya po, ano po yung sabi ng Panginoon sa kanya in Genesis chapter 18 verse 14. Sabi diyan, is anything too hard for the Lord? Yun po yung tanong ng angel of the Lord. No? Nung angel ng Panginoon na nagpakita kay Abraham para sabihin ang pangakong ito. Is there anything too hard for the Lord? Now, tayo po, ang question ko din sa atin, bawat isa sa atin, kapag tayo po ay nananalangin, since alam po natin kung gaano po all powerful ang ating Panginoon, since alam natin at kung totoong naiintindihan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, is there anything too hard sa ating Panginoon to answer our prayers? No, kasi po si Sarah, ang tanong po ng angels kay Sarah, is anything too hard for the Lord? At ang sabi pa ng verse of chapter 18 verse 14, sabi pa po diyan, at the appointed time I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son. Pinatunayan ng Panginoon that He can do great things more than Sarah can think or ask sa Panginoon. Dahil biniyayaan sila ng Panginoon ng anak. At marami pa pong mga examples na mababasa tayo sa salita ng Panginoon na nagpapakita na kumilos ang Panginoon ng higit sa inaasahan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Nandyan si Moses, no? Makikita po natin yan. Doon po nung time na tinawag si Moses, nandyan po kung familiar po kayo sa prayer ni Jabez, no? Makikita po natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa kanilang mga panalangin. Kumilos ang Panginoon ng higit sa inaasahan nila. And we know kung gaano po, at dito po sa time ni Sarah, alam po natin kung ano po yung sunod na nangyari. At nagkaroon nga po, ay nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon ng katuparan, yung pong pangako ng Diyos sa kanila. This is what Paul wants us to understand, mga kapatid. Dapat nating ilagay ng buo sa ating Diyos ang pananampalataya natin sa Kanya, dahil alam natin at naniniwala tayo, or kung naniniwala tayo na totoong Siya ay makapangyarihan din, ibuhos natin, ilagay natin sa ating Diyos ang buo nating pananampalataya sa Kanya, dahil Siya ay makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, maaari natin hingin sa ating Diyos lahat ng ating mga ninanais, especially pagdating sa ating mga buhay spiritual. Pwede nating hingin lahat ng ating mga ninanais sa ating Diyos, dahil kaya niya itong ipagkaloob sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Again, walang imposible sa ating Diyos. Ano man ang ating idalangin sa ating Diyos, ito ay ako'y naniniwala, ito ay Kanyang tutuparin, mga kapatid. But here's the catch, mga kapatid, and here's the truth, mga kapatid. At ito yung kailangan nating maintindihan. God will only answer all the prayers na ayon lamang sa Kanyang kalooban. Yes, pwede natin hingin lahat sa ating Panginoon, pero He will answer kung ano yung ayon sa kalooban ng ating soberanya na Diyos. Kaya wag kang mawawala ng pananampalataya sa Diyos dahil lamang hindi tinugon ng Diyos yung panalangin mo. Na tila ba hindi Kanya naririnig sa mga dinadalangin mo sa Kanya. Wag kang mawala ng pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, if God did not answer our prayers, it doesn't mean that He is not God. Hindi porke hindi ka tinugon ng Diyos, ibig sabihin hindi na siya Diyos. If God did not answer our prayers, it doesn't mean that He is not God or He can't do it, na hindi niya ito kayang gawin or hindi niya kaya itong ipagkaloob sa atin. God did not answer our prayer because what we are asking in our prayer is not according to His will. Yun po yung isang tandaan nating reason kung bakit
madalas hindi tayo tinutugon ng Diyos sa ating panalangin. Dahil kagaya na nabanggit ko last time, most of our prayer is man-centered, self-centered yung prayer po natin. Kaya hindi po yung tinutugon ng ating Panginoon. Dahil ako'y naniniwala, ang tutugunin lamang ng ating Diyos ay yung panalangin ayon sa kanyang kalooban. No, again, yan po yung makikita natin, no? Nakita natin sa panalangin ni Paul, yung content ng panalangin ni Paul is not just for the believer's physical need, but the main focus of his prayer, Paul's prayer, is for their spiritual maturity, to grow deeper in the love of Christ and to know the fullness of God. Mapapansin natin sa panalangin ni Paul, mga kapatid, is that it is not man-centered. And it is, and that's the difference of Paul's prayer sa ating po mga ipinapanalangin. Most of the time, we come to the Lord in prayer with a self-centered focus. Most of the time, our prayer is focused on our physical needs rather than in our spiritual needs. Remember, mga kapatid, if our prayer is to know God deeper in our life, ulitin ko po, if our prayer is to know God deeper in our lives or in our life and to grow in our relationship with Him through Christ, mga kapatid, then I'm sure, mga kapatid, I'm very sure, mga kapatid, He will do it exceedingly and beyond we ask or think, because that is His will for all His redeemed people, mga kapatid. Gusto ko pong ulitin, if our prayer is to know God deeper in our life and to grow in our relationship with Him through Christ, then I'm sure He will do it exceedingly and beyond we can ask or think, because that is His will for all of His redeemed people. That is His main purpose, main reason kung bakit niya tayo iniligtas. Para mas makilala natin siya ng lubusan. Yun po yung kalooban ng Diyos ni Kristo sa buhay po ng bawat isang mananampalatayang pinag-alayan niya ng kanyang banal na dugo. Dahil mga kapatid, tandaan natin, inihahayag lamang ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong kanyang iniligtas. Hindi niya lubos na ipinapakilala yung sarili niya sa mga unbelievers. Lubos na pinanais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa mga taong kanyang iniligtas. Ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay para lamang sa mga taong pinili niya simula pa lamang nung una para i-appoint niya sa kaligtasan. And yan po yung binabanggit din ni Paul sa ating pong passage, no? Na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay for those who are in Christ lamang at wala nang iba. O sabi po ng ating passage, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. So ano po itong power na tinutukoy po dito ni Paul? It is the Holy Spirit. It is indeed the Holy Spirit is at work for each believers. No, yung pong banal na Espiritu, yung pong power na kumikilos sa buhay po ng bawat isang mananampalataya, bawat isang iniligtas ng ating Panginoon. The Holy Spirit is at work within us from the very beginning. Simula pa lamang ng una, the Holy Spirit quicken our hearts. He convict us in our sins so that we can see our need for Christ. So that we can see our need for Christ. So simula pa lang nung una, kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isang pinili ng ating Diyos para manampalataya sa Kanya. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, nakita natin kung sino tayo sa harapan ng ating banal na Diyos at nakita natin ang ating kahabag-habag at kalunos-lunos na kalagayan sa harapan ng ating Diyos bilang mga makasalanan. Yun po ay dahil sa pagkilos ng Diyos. Dahil imposibleng makita po natin yung kalalagayan natin sa harapan ng ating Diyos
kung tayo po ay patay sa kanyang harapan. No? Pero dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu sa atin, ipinakita niya sa atin kung sino si Kristo, pinakita niya sa atin kung sino tayo sa harapan ng ating Diyos. Dahil sa pagkilos dahil sa pagkilos sa atin ng banal na Espiritu, nakita natin ang kagandahan ng grasya ng ating Diyos at nakita natin ang kamangha-manghang ginawa ni Kristo para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng pananampalataya upang maniwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus para sa ating kapatawaran, para sa ating katubusan, at para sa ating kaligtasan. At ngayon, mga kapatid, dahil tayo ay iniligtas ng Panginoon, the Holy Spirit is still at work sa puso at sa buhay ng bawat isang sumasampalataya kay Kristo. Siya po ay kumikilos sa puso mo. Siya po ay nananahan sa ating pong buhay. The Holy Spirit is continually revealing Christ into our lives so that we as His followers, as Christ's followers, we will be able to live a life pleasing and glorifying to God. And that is the ultimate goal of our salvation. Ang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Kumikilos ang banal na Espiritu sa atin para i-convince tayo na dapat tayong mabuhay na ayon sa kalooban ng ating Diyos upang yung buhay na ilalakad natin sa mundong ito ay buhay na kalugod-lugod at nagbibigay ng kaluwalhatian, ng glory sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya ang panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya is for them to be rooted and built up in love, mga kapatid, in love with Christ. Because everything begins in love. Lahat nagsisimula sa pag-ibig. The reason why God sent His Son for us to die on the cross is because He loved us. Dahil mahal niya tayo, everything begins in love. We will able to give God the glory simply because we love Him so much. And that is the second thing na ma-observe po natin sa ating pong passage. No? Makikita po natin sa panalangin ito ni Paul, Paul ascribed glory to God. No? Paul ascribed glory to God. Unang bagay na nakita po natin sa ating pong passage, nakita po natin yung pong pananampalataya and confidence ni Paul sa ating Panginoon. Pangalawa na makikita po natin and ma-observe natin po sa ating passage is that Paul ascribed all glory to God. At wala nang iba. We can see that in Ephesians chapter 3 verse 21. Buti po yung aso nag-a-agree po sa akin. Nag-a-agree po yung aso sa labas. No? Let's read po. No? Ephesians chapter 3 verse 21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Now, mga kapatid, alam ni Paul na marapat lamang na ibigay niya ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. This is the only fitting response to our great and all-powerful and sovereign God. No? That is the only fitting response to our great and all-powerful and sovereign God. And that is to give Him all the glory, to give Him praise, to honor His name, to lift our voice in worship sa ating Panginoon. Paul fully understand that his life as a redeemed man bilang tinubos ng Diyos is to give glory to our Lord. And sana ito din ay nauunawaan po ng bawat isa sa atin na tayo bilang kanyang iniligtas is we are all called to give all glory sa ating Panginoon.
We kailangan po natin i-ascribe, ipagkaloob lahat ng glory sa ating Diyos at wala pong iba. And this is what Paul is also saying sa mga believers, not just here sa mga taga-Efeso, but also to all the believers. And makikita po natin, binanggit po ito ni Paul sa mga mananampalataya sa Corinth. No? Ano po yung sabi ni Paul? 1 Corinthians chapter 10 verse 17, I think, sabi doon, whether you eat or drink, do it for the glory of God. And in this passage nga natin pong pinag-aaralan, sabi diyan ni Paul, it's very clear, in verse 21, sabi diyan ni Paul, to Him be glory. Sino yung Him na tinutukoy dito ni Paul? Walang iba na tinutukoy dito si Paul, kundi ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran, walang iba kundi ang Diyos na kanyang sinasamba at pinapanampalatayanan. Ang hymn na binabanggit dyan, malinaw na malinaw, ay walang iba kundi ang Diyos, ang buhay na Diyos na nagligtas po sa atin. So, it is very clear that all glory belongs, ay dapat, yung pong lahat ng glory ay dapat sa Diyos lang natin ibigay at wala ng iba. Ang lahat ng kalwalhatian, kadakilaan ay marapat lamang na ipagkaloob natin sa ating Diyos at wala ng iba. This is very important for us to understand, mga kapatid, because glory is what every human being desire. Yung glory po, yan po yung gustong-gusto po natin makuha bilang mga tao. Yung pong glory na yan. Again, kailangan po natin maintindihan that glory, is what every human being desire. Lahat tayo ay nasa estado pa rin ng ating fallen nature. Kaya hindi po natin maiiwasan na maghangad tayo ng glory para sa ating sarili. We desire to be great. We desire to be appreciated. We desire praises from other man or men. That's the reality of us being in this fallen nature. And sometimes nga, we are giving glory sa mga ibang tao. Sa mga artista na sinusunod natin. Talagang lubos-lubos yung glory sa mga K-popers dyan. Yung madalas, nakikita natin na lubos yung pagsunod natin, pagkamangha natin sa kanila. Pero ang question, ganun masigit ba yung pagkamangha natin sa ating Diyos? We desire glory para sa ating mga sarili. Mga kapatid, yun po yung reality. And we always forget the most important thing, mga kapatid, that we deserve nothing in this world. Hindi po natin deserve anumang glory sa mundong ito. Even yung grace ng Panginoon, we don't deserve the grace of God sa atin. That means we don't deserve anuman sa mundong ito. Everything that we accomplish, everything that we acquire in this world, it's all because of the grace of God sa atin. It is not us, mga kapatid. It is God who worked in us. Kaya, bakit mo kukunin yung glory na para sa Panginoon? Yes, naging matagumpay ka sa mundong ito. Na-accomplish mo yung gusto mong ma-accomplish, pero tandaan mo, hindi mo yan natanggap, hindi mo yan nagawa kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. So dapat sa Diyos mo pa rin ibibigay yung kaluwalhatian at glory na deserve ng ating Panginoon. Lahat ng ating kalakasan, lahat ng ating kakayahan, lahat ng yan ay kaloob lamang ng makapangyarihang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya huwag nating angkinin ang kaluwalhatian na dapat sa Diyos. Sa halip, ibigay lamang natin ito sa Kanya. Ipagkaloob lamang natin ito sa Kanya. Dahil tayo bilang Kanyang iniligtas ay dapat lamang na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya at wala ng iba. And this is what Paul said as he continues sa ating passage. Sabi po dyan, in verse 21, again, to Him be glory in the church and in Christ Jesus.
Kung titignan po natin at susuriin po natin mabuti ang paligid po natin, lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata, lahat ng bagay na natatanaw ng ating mga mata, lahat na nakikita natin na nilikha, yan po ay gawa ng ng makapangyarihang kamay ng ating Diyos. At kung atin pong susuriin ding mabuti, lahat ng mga bagay na ito, maganda man o hindi, yan po ay naghahayag ng kadakilaan, yan po ay naghahayag ng kaluwalhatian ng ating Diyos. No, kaya po totoo po yung sinabi ni David sa kanyang salmo. Dito po sa Psalm chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. No, mga kapatid, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Lahat ng yan ay nagpapakita kung gaano ka all-powerful ang ating Diyos. Lahat ng bagay na nakikita ng mga mata natin, lahat yan ay nagpapakita, nagpapatunay na merong Diyos na naglikha sa mga yan. This is one of the clearest biblical statement that nature itself is meant to show the greatness of God. These words are in the present tense, mga kapatid. That is, the heavens are declaring and the sky is proclaiming the creative work of God. It is a continual display. What we see in nature is meant to constantly show us that God exists and tell us how amazing a creator He truly is. Yan. Kinuha ko po yan sa God question, yung pong statement na yon. This means, mga kapatid, tayo bilang tao at bilang kasama sa kanyang nilikha, malinaw, because we are created by God, malinaw na dapat din tayo nagpapahayag ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Dapat nakikita din sa buhay natin yung glory ng ating Panginoon. No, ang bagay na ito ay lalong higit na dapat nakikita, no, lubos na nakikita sa atin bilang mga nananampalataya sa Kanya, bilang Kanyang mga tinubos, bilang tinubos tayo at iniligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. So lalong higit na dapat sa atin bilang mga mananampalataya, mas nakikita sa atin yung kadakilaan at glory ng Diyos sa buhay natin. Ngayon ang tanong, kamusta po ang buhay natin? Nakikita ba sa buhay nyo bilang mga mananampalataya yung kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos? O ibang tao tayo pagdating ng Lunes? I hope, mga kapatid, naiintindihan natin ang lubusan yung importansya ng katotohanan ito para po sa bawat isa sa atin. No? Dapat po lubos na nakikita sa atin, tayo po mismo dapat, sa buhay po dapat natin na ma-manifest yung glory ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, tayo ay naging kabahagi ng isang banal na komunidad. Tayo ay naging parte ng pamilya ng Diyos at ito ay ang kanyang iglesia. Bakit? Upang sa pamagitan nito ay tayo po ay sama-samang magpapahayag ng kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Diyos. Upang sa pamagitan natin makita sa atin ang kanyang kagandahang loob, makita sa atin ang kanyang kapangyarihan, makita sa atin ang kanyang kadakilaan. Sabi po ni Matthew Henry, the church is a sacred society instituted for the glory of God. I hope malinaw po sa atin yan. Ulitin ko, the church is a sacred society. Imagine, sacred society constituted for the glory of God, every particular member of which, both Jews and Gentiles, concurs in this work of praising God. Ibig sabihin, tanging tayo lamang na nakipag-isa kay Kristo at naging kabahagi ng
iglesia ng ating Diyos ang lubos na makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. This is very important for us to understand, mga kapatid. Why? Because when the church understands and walks in God's eternal purpose, God will be glorified, and the church will fulfill its important duty of simply glorifying God. Sabi po yan ng enduring word. No, kaya po, sabi sa ating passage is, to Him be glory in the church and in Christ. Because si Christ po ay, tayo po ay naging isa, nakipag-isa kay Kristo. That means yung glory ni Christ, yung glory na meron si Christ ay possess din po, ay pinagkaloob din po sa bawat isa sa atin. That's why dapat yun ay nagmamanifest sa atin bilang mga mananampalataya at bilang kabahagi tayo ng kanyang iglesia. No, kailangan po yan kailangan natin ito gawin every day sa ating buhay. At kailangan po natin yung ipakita sa mga ibang tao na hindi pa po nakakilala sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi ni Paul, sa verse 21 pa din, sabi diyan, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Now, what does Paul mean in this passage? It means it is very important for us to proclaim the gospel of Christ. It is important for us bilang mga mananampalataya that we proclaim the truth of the gospel, the reality kung sino po tayo, ang tao bilang makasalanan, at yung realidad kung sino ang banal na Diyos. No? That means, mga kapatid, yung passage is that we must live and breathe na nagbibigay sa ating Diyos ng kapurihan. And ang question, how are we going to do this? Paano po natin tayo makapagpatuloy na magbigay ng glory sa Kanya? Again, the best way to proclaim or the best way to give God the glory He deserves is to proclaim His grace and His mercy and His forgiveness to all people. I believe this is the best way for us is as a individual person, as believers, and ito din yung best way para sa atin as a church para i-declare yung glory ng Panginoon throughout all generation, forever and ever. So hindi po natatapos sa buhay po natin yung pagbibigay ng glory sa Panginoon. Kasi sabi malinaw diyan, yung pagbibigay natin ng glory sa ating Panginoon is throughout all generation and forever and ever. Meaning, for all eternity, we will give God, we will give Christ the glory He deserves. No? Yan po yung isang malinaw na pinapakita po sa atin. That's why, everyday sa buhay natin, nabubuhay tayo dapat na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Na nagbibigay ng glory sa Diyos. Na nakikita si Kristo sa buhay natin. No, and Paul end his prayer in this verse by saying, Amen. No, sabi diyan, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Sabi po ni Paul, he end as we usually end sa ating mga panalangin, he said, Amen. Now, bakit ba? Ano ba ibig sabihin ng word na Amen? It means, the word Amen means, so be it, Lord. So be it. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Yun po yung ibig sabihin niyan. Sabi po ng enduring word again, and I want to take this sa atin, i-share sa atin, when Christians say Amen at the end of our prayers, we are following the model of the apostles. Kasi ayan po yung ginagawa ng mga apostle, asking God to please let it be answered, let it be as we have prayed. All prayers should be prayed according to the will of God. Then we say Amen. We can be confident that God will respond. So be it, and grant our prayer request. So
That's important. It's a declaration that God will do it. It is also, I believe, yung pagsasabi po ng amen is a pagpapakita rin ng humility natin sa ating Panginoon na, Lord, kayo na po yung bahala. So that's why it's very important to say amen sa ating pong mga panalangin. At bilang bottom line po, at dito po ako magwawakas, let's continue to come to the Lord in prayer. I keep on encouraging bawat isa sa atin. Let us continue to come to the Lord in prayer with faith and confidence sa Kanya. But also remember, give the glory that He deserves. Give the glory that He deserves. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you for this awesome reminder na inyo po ay pinagkaloob sa bawat isa. Lord, yes God, it is easy for us to come to you in prayer, but there's doubt sa buhay po namin. But Lord, teach us, Lord, to be more, to have more faith sa inyo and to be confident sa inyo. Dahil kagaya po ng aming pinag-aralan, aming nakita, you are a powerful God and wala po imposible sa inyo. And Lord, teach us also to give yung glory na deserve para ibigay yung glory na para sa inyo lamang at wala nang iba. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bawat isa. This is our prayer in Jesus' name. Amen.